Yan, magandang araw sa inyong lahat. Ipapaliwanag lang natin itong sinabi ng babae tungkol kay Robin Padilla na walang alam sa Senado, no? Kung ako sa inyo, wag niyong iboboto si Robin. Talagang walang alam sa Senado to, no? Tsaka kung anong ituturo sa kanya ng kanyang bossing, gagawin at gagawin niya, susundin niya. Kaya pakinggan natin itong babaeng ito, no, na nagsasalita tungkol laban kay Robin Padilla. Pero bago tayo mag-umpisa, please po, paki-like and subscribe naman sa ating channel, no? At bagong-bago ang ating channel na ito. Lahat ng may mga kamalian dito, so palpalin na natin. Eto na, pakinggan natin. Sa mga bumoto kay Robin at sa mga bumoto pa sa mga kaalyado ni Robin, pakinggan nyo to para malaman nyo na ang kanyang loyalty at ang kanyang pagiging senador ay para sa mga Duterte, Yan. hindi para sa atin na tayo ang nagbabayad ng kanilang mga sweldo. So binabayaran natin si Robin Padilla para maging senador ng mga Duterte, hindi para maging Grabe. senador ng taong bayan. Pakinggan nyo po ito. Pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Nag-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Grabe, Kung no? galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt tayo, contempt kita, boss. Kung galing lang to kay Yeah. PRRD o galing kay BP na pa-contempt. Di ba? Inamin niya na inuutusan sila ni Digong para kung sino may makasalanan, ipapakontempt niya. Ibig sabihin pala, kung ano yung utos sa'yo, susundin mo. No? Wala kang sariling pananaw, wala kang sariling isip na gagawin yan. No? Kung ano man ang iyong ninanais dahil senador ka. Talagang dumidepende ka pala sa iyong bossing na si Digong na hindi naman na presidente ng Pilipinas. At itong vice presidente mo na si Sara ay talagang may kasalanan din sa Pilipinas, di ba? Yung confidential fund, hindi pa rin nasusoli, di ba? Kaya dapat talaga, itong si Robin, wag niyo na itong iboboto. Dahil wala talagang kalam-alam sa Senado to, di ba? Walang kalam-alam yan. Contempt tayo, contempt kita, boss. Grabe. Baka ako pa magsabi na ako hakatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin. Grabe. Sa inyo yan. So inamin mo na Robin Hood Padilla na naging senador ka hindi para sa Pilipinas, hindi para sa mga Pilipino, kundi para kay Sara Duterte at kay Digong. So ang sinasabi mo, susundin mo ang order nila. Kaya lang hindi ka inorderan, kaya hindi ka magpapakontempt. So ang boss mo talaga, hindi ang taong bayan. O, di ba? Tama yan. Tama talaga yung sinabi nitong babaeng ali na ito na talagang ang busing ni Robin Padilla. Itong mga Duterte. Di ba? Itong mga Duterte. Hindi ang pinaglilingkuran niya ang mamamayan. Kundi pinaglilingkuran nila dito ay iisang tao lang. Kundi si Digong Yo. No? Na kung saan ay dapat mabuksan na yung mga kaisipan ng ating mga kababayan diyan, no? Na itong mga iniidolo ninyong mga Duterte ay talagang malaking kamalasan sa Pilipinas sa ginawa nila. Maraming pinaslang, no? Habang ganyan ang ginagawa nila, yung pera ng bayan ay talagang nilulustay nila. Oh, ha? Ang sabi pa ni Digong, mahirap lang siya. Pero ang totoo pala, bilyonaryo sila. Diba? Saan nanggagaling yung pera na yan? Bilyonaryo sila. Grabe, may mga ari-arian silang tinatago sa madlang people. Ano? Kung alam niyo lang mga DDS na pinagluloko tayo ng inyong DDoS na si Digong, no? Talagang mahal na mahal niyo yung Tatay Digong ninyo na hindi ninyo alam na talagang niloloko tayo. O, saan ba nanggagaling yung mga sakit-sakit na COVID na yan? Diba? Naging kasabwat niya ang China. Kasabwat niya ang China para magpakalat ng sakit na yan. At magnenegosyo sila ng mga face mask, face shield, di ba? Kaya nagkaroon sila ng kapirahan doon. No? Marami silang ginawang negosyo. Kaya alam naman natin itong mga Chinese ay mahilig talaga sa negosyo. No? Kaya gumawa sila ng pera, no? Gumawa sila ng maraming sakit, gumawa ng face mask, face shield, at binenta sa iba't ibang bansa. Diba? Pati mga gamot na yan. Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na ang pag-iidolo dito sa mga Duterteng ito. Dahil kung sa inyo nangyari yung mga pinaslang na yan, sigurado magagalit kayo. No? Kayo iniidolo ninyo yung mga Duterte, pero yung pinaslang ng mga inosente, paano sila? No? Saan sila huhugot ng kanilang mga saloobin na talagang pinaslang na walang kalaban-laban ng mga inosente. No? Kung
Kung mapapanood ninyo yung mga balita, may mga bata pa na mga nadadamay. Sino may kagagawa nun? Sa utos ni Digong Yo na kill, kill, kill. Wala siyang pakialam. No? Wala siyang pakialam. Ano pa nangyari sa Philippines? No? Yung Philippines Province of China. Bakit niya pinabayaan sa kanyang administrasyon na lagyan ng tawag dito, tarpaulin ang mga bridge natin, no? Para ipakita sa madlang people na Philippines Province of China, di ba? Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na lahat ng paniniwala ninyo kay Duterte dahil wala tayong makukuha diyan. Niloko tayong lahat ng mga yan, no? Grabe, habang meron silang kill, EDK, ganun din ang mga panluloko nila sa atin sa likod ng lahat ng yan, no? Tama itong sinabi ng babae na itong mga politician ng mga DDS ay iisa lang ang kanilang pinaglilingkuran, kundi si Digong Yo lang at hindi ang mamamayang Pilipino, di ba? No, nakulong na sa dahig, pero sige pa rin sila, pinaglalaban pa rin nila. Ibig sabihin, ano itong mga senador na ito? Palamuti lang, no? Iisang tao lang pala ang kanilang sinasamba, si Digong lang, di ba? Sinasamba nila yan. Ewan ko kung bakit ganun na lang kadikit sila kay Digong kahit na nakulong na talagang yung ano nila, no, yung kanilang kalooban ay naghihinagpis sa pagkakulong ni Digong. Kahit na sabihin na natin maraming pinaslang. Pero itong mga senador na ito ay talagang walang awa sa mga tao na pinaslang ng kanilang iniidolong si Digong. No, sana mabuksan na itong mga kaisipan ng ating mga kababayan na wag niyong iboto itong mga politisyan na ito na mga DDS dahil ito po ay mga maka-China. Maka-China po ito sila, no? Wag niyo itong iboboto dahil kung ito ay may lalabas at mananalo pa rin mga politisyan ni Digong na maka-China, sigurado talagang magwawagi pa rin sila, malay natin. Baka mamaya meron silang mga plano na ibenta ang mga isla natin na wala tayong kalam-alam. Kaya wag niyong iboboto ang mga politician na mga maka-China. No, hindi pa natin masasabi yan. No, hindi pa natin masasabi yan. Baka mamaya may mga sikreto pa silang gagawin sa Pilipinas na wala tayong kaalam-alam. Kaya awareness lang sa mga kababayan natin. Wag niyong iboboto ang mga politician na mga maka-China. No, di ba? Kasi marami na silang ginawa nung pag-upo ni Digong. At wala pa tayong kaalam-alam na talaga ang mga isla natin ay unti-unti nang nawawala at kinukuha. Di ba? Pati nga dito sa loob ng Pilipinas, di ba? Gusto na tayong pasukin ng mga Chinese na ito. Di ba? Kaya buti na lang, meron tayong presidente na tumayo at pinaglaban ng ating bansa sa laban sa mga Chinese na ito. At unti-unti na silang lumalayas dyan sa West Philippine Sea. No? At saka magpapasalamat tayo kay Senador Trillanes. No? Isa sa mga nagpaalis din yan nung time ni Noynoy dyan sa West Philippine Sea. No? Kaya magpapasalamat din tayo kay Senador Trillanes. Dahil isa siya sa mga nagtaboy sa mga walang hiyang mga Chinese na yan. No? Sana mabuksan na yung mga kaisipan natin. No? Mabuksan ang ating mga kaisipan, ating mga kababayan dyan, na huwag nyo namang iboboto ang mga taong walang utang na loob sa taong bayan na sila ay niluklok natin, ibinoto natin para sila ay maglingkod sa ating bayan, sa ating mamamayan, kapwa-tao. Kundi ang pinaglilingkuran lang nila ay isang tao na si Digong lang, no? Sa mga taong yan, huwag niyong iboboto yan. Sila Philip Salvador, no? Sila Bongo, sila Bato, yan, mga ano yan, maka-Duterte ang mga yan, sila Jinggoy, no? Mga maka-Duterte ang mga yan. Huwag niyo pong iboboto yan dahil pag yan ay nanalo na naman, nako, sigurado na walang magagawa sa Pilipinas, kundi para lang yan sa sarili nila at para lang sa isang taong pinaglilingkuran nila. Kundi walang iba, si Digong lang, na kahit nakakulong na, talagang patay-patay pa rin sila sa paglilingkod doon, pag-iidolo kay Digong sa ginawa niyang pag-kill, yan ang iniidolo ng mga taong ito, no? Pati yung mga mamamayan natin, tuwang-tuwa, no? No, habang nagmumura itong si Digong sa taas ng stage, tuwang-tuwa yung mga mamamayan, no? Parang mga kaparehas nila itong si Digong, no? Mura ng mura, galit sa Katoliko, galit sa mga kaparian.
itong si Digong yan, no? At minura pa niya ang Diyos, no? Minura pa niya ang Diyos. Kaya masasabi ko dito, no, mabuti nga sa'yo, Digong ka. Mawala ka na, no? Mawala ka na, mapapahirapan ka talaga diyan sa dahig, no? Sana nga, yung totoong sinasabi nila, no, na ang masamang damo matagal mamatay, no? Kailan pa kaya? Yan ang sinasabi ko eh, no? Kaya pag-ingatan yung iboto, yung mga politikong ito na talagang sarili lang nila at isang tao lang ang kanilang pinaglilingkuran. Kaya hanggang dito na lang. Sana ang aking masasabi dito, wag niyo pong iboboto ang mga politician na mga maka-China. At yung sarili lang nila ang kanilang gustong palaguin, no? Tulungan. At hindi ang mamamayan. Maraming salamat. Please po, paki-like at subscribe sa ating channel. Ito po ang bagong-bago nating channel. Maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo lahat.